Isang tanong na lang kay Mr. Michael Ang. Pag kayo ay hinuhuli dahil hindi ayos yung inyong certificate, kayo hinuhuli dahil wala kayong certificate galing sa Marina, nahihirapan kayong kumuha ng certificate, totoo ba na kinukumpis ka pa yung isda na nahuli nyo? Walang certificate dahil nahihirapan mag-register sa Marina, yung nakahuli kayo ng 2 banyera o 3 banyera na isda, i-confiscate pa yon? Opo. Bakit? Yun ang hindi po namin alam. Yan ang penalty dahil wala kayong certificate, di kayo rehistrado sa Marina. Opo. Ayan, teka muna Marina, napabalik ako rito. Bakit nahirapan sila magrehistro kasi malayo. Luluwas pa ng Maynila. So ang penalty, pag nahuli sila na wala yung permit nila, i-confiscate pa yung 2-3 banyera na ilang araw nilang pinaghirapan. Saan nyo dadalhin yung isda? Tambako, lapu-lapu, saan dadalhin nyo? Specifically, categorically deny po yung ginagawa. Kung allegation na kinukuha po yun. For the record, Kawawa na sila. Correct. Hindi makaluwas na Maynila, ng isda ng 5 araw, 6 na araw, uhulihin nyo, kukunin nyo pa yung isda. correct, sir. Hindi Again, na siguro makatao yon. hindi po talaga makatao yun. May specifically and categorically deny kung meron pong ganyang allegations kay Marina po. But meron po tayo kasing ibang tao on the ground. Not only, kasi po ang Marina naman po, nasa opisina, very seldom na bumabayan sa port areas natin. Enforcement At Correct po. Correct po. Pero hindi naman po yan araw-araw na nandoon sa puerto. May mga ibang tao po dyan sa puerto. Kaya kung pwede natin clarify, Marina ba o hindi? Mr. Michael, so pag hinuli kayo, kukumpiskahin yung inyong isda, banyera na pinaghirapan ninyo, pati banyera kinuha o wala nang iniwan sa inyo? Baka binigyan, magbigay ng permit, babawiin yung isda, ganun ba? Paano nangyari dito? Kung lang po, yung... Kuka na lang po kami. Papauwi na po. Ibigay nyo naman yung isda. Opo. Pagod nyo. Nahuli na po kami. Wala po kaming magawa. Teka muna. Oo. So, kinuha yung pinaghirapan ninyo, wala kayong mauwi sa pamilya ninyo. Opo. Wala kayong paninda. Marina. Again, sir, we categorically and specifically deny. And if there are allegations against specific po kay Marina, we will not condone that. We will definitely go against the Marina personnel who are proving those allegations po. So, for the record, sir, very seldom ang Marina po on the ground. Again, meron po tayong mga, I don't want to state names, pero meron po tayo iba kasing regulatory agency na nandoon on the ground. Referring to... I don't want to refer to anyone, sir. Basta po, sa amin po, if that allegation pertains specifically kay Marina, we specifically and categorically deny. And if there is a specific complaint against any Marina personnel po, kindly refer niyo po sa amin and we will go against them and investigate and impose the necessary penalty if necessary po. Asek, Yano. Thank you, Mr. Chair. There are concerns raised against our attached agencies. These have been duly noted, and we will liaise with the Marina to address these concerns. Thank you, Mr. Chair. Kawawa naman yung mga mangingisda. Sila yung nagpakahirap mangisda. Bagyo, mainit, lahat, kababangga pa. Tapos yung kanilang nahuling isda, kinuha lahat pati banyera. Dahil walang certificate galing sa Marina. Ang hirap naunawaan na ho lahat siguro ng mga nakikinig ngayon, yung inyong mga pinagdaanan. Pagbalik nyo sa Zambales, mangingisda kayo, sigurado wala kayong permit pa. Ito na, mahuli-uli kayo, kukumpiskahin pa yung isda ninyo. Ilang beses naranasan mo yan, Michael? O nung narinig mo na may ganyan? Isang beses pa lang po. Ilang banyera yung kinuha? Dalawang tulinada po. Ba, marami yun. Tonelada, marami yun. Hindi kayo nagreklamo na? Reklamo natin po yung nahuli. Ito yung mothership, yung malaki na. Opo, yung malaki na po. Kinumpis ka na lahat yun. Kalahati po. Kalahati. Nagtira naman ng kalahati. Opo. Bakit ano sabi? 50-50 na lang? Kailan nangyari to? So, may
2 years na rin siguro po. Tagal-tagal na rin po. Ang hirap nun. Kahit 50% ng effort nyo, kinuha pa. So Marina, you should take note of that and siguro address, perhaps the root cause of all of this is the inability and difficulty of securing a certificate because you do not have a field office in Zambales or in Subic or in areas where fishermen thrive. Noted on that concern, sir. But again, just for the record, we specifically and categorically deny any allegation of confiscation of Lahat ito, any... Yes, sir. under oath lahat ito eh. Correct, sir. And I am also under oath, sir. So, kung meron po silang specific allegations against any specific Years ago. Marina personnel, we will take note, we will go against those person, investigate, and impose the necessary penalty if necessary, if found true, kung ano po yung allegations nila. With all due respect sa mga fishermen po natin. In fact, nagpunta rin po kami sa kanila last Sunday, nag-investiga rin po kami doon. Yung sabi niyo po kanina, nabanggit niyo na ngayon lang kami nakita. Specifically, last Saturday po, may mga tao tayong pumunta dito. Sa mga taon to, nakausap sila. Sabi nila siguro kayong dalawa, baka may representative. Kayo ba yung nakaharap Ito po nila? yung, ito pong katabi ko mismo ang specific. Pero ikaw, galing ka ron? Oo. Sorry sir, hindi po. Ayun, Ah, ikaw siguro yung tinuturo. Yes, sir. Nagkaharap na kayo. Noted naman po sir. Pero welcome po yung kanilang mga sinasabi naman na Pero concrete. siguro sa hearing na ito, wag nyo silang mamasamain. Ay, hindi po. Itong mga mangingisda natin, nilalabas lang nila yung simpatsya nila, Yes, sir. nakatayan sila, binangga sila. Huwag kayong, baka personalin mo na hindi na makakuha to ng mga certificate. Kawawa lalo itong If mga qualified po, wala akong problema sa amin dyan. kailangan patas tayo dyan. Yes, sir. And we are encouraging po, through po, kung meron po silang, halimbawa po, written complaints or affidavit na pwedeng masabit sa amin so that at least we can have a first step to sa investigation ng mga allegations po. Thank you very Mr. much, sir. Chair. Salamat. Mr. Chair. Senator De La Rosa is recognized. Yes, Mr. Chair. Since andyan naman lang yung mga fisherman na sabing kinuha yung kanilang mga isda, baka pwede natin alamin sa kanila kung sino yun. Kung hindi Marina, Coast Guard, PNP, Navy, o sino ba yung mga tao niyan? BIFAR? Para malaman natin ngayon at masumo natin yung mga tao na yan na walang awa na kukunin yung isda, sobra naman yan ng mga tao na yan. Mga nandyan naman sila, Mr. Chair, pa-identify natin kung sino. Take note of that, Senator De La Rosa. So, ang gagawin po natin, unless makagawa kayo ng written complaint o yung kakilala mo na may-ari ng vapor na kinunan, paabot nyo sa committee ito, Michael, at sa mga kasama nyo para nang sa ganun, sila naman yung kasuhan natin. Kung sino yung kinutongan kayo ng isda, kinuha na yung pinaghirapan ninyo. Kung makakasubmit kayo ng sulat, liham sa committee ito, mas maganda. Kahit yung mga kakilala mong naapektuhan na Senator De La Rosa, siguro, ganun siguro. Kasi 2 years ago pa eh. 2 years ago pa. Okay. O kung sino, Thank you, kung Mr. sino Chair. man yun na kalahating barko na yung vapor, yung kinuhang isda. Ilang tonelada yon? Dalawa po yung huli nila. 2 tonelada. So 50-50 yung 1 tonelada hiningi na. Yung 1 tonelada binigay naman. So padalan mo ng liham ang committee ito para matigil na siguro yung mga ganyang ginagawa. O kung sino yung kakilala mo, kung sino yung kapitan ng barkong yon 2 years ago. Kaya, Michael? Hindi ko po pasasabi, hindi kaya po namin makilala eh. Ayun. Mr. Chairman, ang importanteng na-establish natin ngayong araw, according to our Attorney Manlapas of the Enforcement Group of Marina, hindi po policy yun, okay? Hindi policy yun, hindi. Kung mangyari man yun na, of course, meron naka-violate na regulation ng Marina, pabalik, may huli, may violation pero hindi kasama sa penalty as a matter of policy and confiscation ng mga nahuli ninyo mga isda. Hindi kasama yon. May penalty siguro sa regulations, iba. Hindi yung confiscation ng goods. At least nalaman natin ngayon yun, na-establish ngayong araw sa kapwa ninyo mga mangingisda, kung matanong kayo, makwento, masabi na ninyo yun. At pwede na kayong pumalag actually.
Pag mangyari ulit yun, hindi naman natin ini-encourage na mag-violate tayo ng marina regulations, but just in case mangyari yun, hindi kasama sa penalty yun na ikukonfiska ang mga na pangisda na ninyo. Okay? So, kasama na sa karapatan din yun, kahit nung violator, no, na kulang sa certificate, hindi pwedeng kumpiskahin yung kanyang nahuli na. Okay? So, that's clear. So, sana makalat ninyo sa mga organization ninyo yan na gano'n, na part na po ng karapatan natin yun na may mali na rin ginagawa yung enforcer kung siya humingi man siya kahit na percentage nung nahuli. The mere fact na percentage ang hiningi, medyo dapat nagduda na nga na ano na ito, unauthorized na ito. Hindi na to ordinaryo. So salamat kay Attorney Manlapas for making that clear. And then sinabi din niya na kung sakaling maranasan ninyo ito, bukas ang kanilang opisina na talagang imbestigahan nila kung part ng Marina Group yung mag-abuso ng ganito. Okay? So, at least na-klaro natin ngayong araw. Yes, ano, Attorney? Sir, bigay ko po yung specific address ng opisina mismo ng Enforcement Service. They can look for me. 12th floor lang po yan ng Central Office ng Marina sa Port Area, Manila. Any violation na tulad na sinasabi po nila against any particular Marina personnel, you don't need to give me yung specific na pangalan po nila. I can treat it with confidentiality. At least lang po magkaroon ako ng one step towards kung ano man yung sinasabi nila. Para lang na po, siyempre baka naman. Pero we are not condoning any Marina personnel for doing such kind of thing, especially against our fishermen, sir. Kung ano man po yung maitutulong namin sa ating mga mangingisda, as much as Marina can do, gagawin po natin. Thank you very much, sir.